Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong aking vlog, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong. Kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko ba kasahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Pag-usapan natin yung nalalapit na cash allowance na tatanggapin ng ating mga guro. Kung matatandaan natin, last June 3, 2024, kung hindi ako nagkakamali, President Bongbong Marcos signed into law the Republic Act number 11997 or itong tinatawag na Kabalikat sa Pagtuturo Act. At sinasabi dito sa batas na ito na beginning school year 2025-2026, ito na yon, matatanggap ng ating mga guro ay 10,000 pesos. Tama ba ako? Last school year, 2024-2025, ang natanggap ng ating mga guro ay 5,000 pesos in cash. Pero for this school year, gaya ng sinasabi ko kanina, school year 2025-2026, ito na yon. Gaya ng sinasaad ng batas, ito ay magiging 10,000 na. Itong benepisyo na ito ay karaniwan din na tinatawag na choke allowance or supply allowance. Kaya nga yung nabibigyan lamang nito ay yung ating mga classroom teachers at hindi entitled yung ating mga principals, school heads at head teachers kasi wala naman silang teaching load. Kasi ang nakakatanggap lang nito ay yung mga teaching personnel natin na may teaching loads. Yung mga head teachers natin, sabi nila dapat daw sila ay meron ding cash allowance. Kasi daw kapag absent ang guro, sila ang nagtuturo sa klase para sa mga gurong absent. Kaya lang dear head teachers, ang requisite nito ay dapat meron kang regular teaching loads. Pag sinasabi nating regular teaching load, year-round yung schedule na ikaw talaga ang magtuturo sa klase ng bata. I mean, meron ka talagang official teaching loads. Sir Bong, kung kukuha po pala ang isang head teacher ng kanyang regular na teaching load, ay pwede siya makatanggap ng cash allowance. Alam nyo, yes, precisely. Magiging entitled siya sa cash allowance. Actually, yung school head din, kung kukuha siya ng regular teaching loads, pwede rin siya tumanggap ng cash allowance. Alam nyo, ang isa pang requisite nito, dapat merong Form 7 yung head teacher or school head as proof na meron silang teaching loads talaga. Alam nyo, may mga case na ganito, particular sa mga schools na may kakulangan sa guro, na yung kanilang mga school head or head teachers ay may regular na teaching loads. Alam ko, sa ibang mga region, may mga case na ganito. Sir Bong, kailan po ito matatanggap ng ating mga guro? Ang pagbibigay nito base sa guidelines ay not earlier than the opening of classes. So, kung June 16, yung opening of classes natin for the school year 2025-2026, so starting June 16, ay maaari nang matanggap yung cash allowance ng ating mga guro. Dear teachers, dear subscribers, see you in my next vlog. Maraming salamat sa inyong lahat.